Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amil from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Habol-habol tayo. Tingnan natin yung April 20 to 26. Capricorn. Tingnan natin ang iyong energy. Ano energy niya this week? Kuha nyo lang sa inyo ha. Palagi ko naman ina-explain to. Pag hindi naglapat sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy to. Gawin nyo itong guide. Try to analyze. Energy mo is the Nine of Pentacles this week. Lumabas talaga siya. Okay. Okay, energy mo this week, so nandito ka sa sitwasyon mo na, yes, want to be independent. Andito ka naman sa mga bagay na nagbibigay ka ng effort o binibigyan mo ng effort yung mga gagawin mo this time. So nakita ko, try to make it balance also this week, tinatry mong balansehin yung mga aspeto ng buhay mo, kung saan man yan, trabaho man yan, sa sarili mo, sa kinakain mo o iniinom mo, sa lahat. No, you try to make it balance, and then also andun yung situation na want to be alone. Kumbaga handun ka pa rin no? Sa mga point na minsan gusto mo mag-isa. Sa nakita ko dito. Yun. And then also, may mga part ng buhay mo na iintindihin mo o babalansihin mo lang. Tsaka pero ano kayo, no? Parang you're a person na papakita mo na you're okay outside pero hindi ka okay. Pero sa nakita ko naman, dito sa part na to, independent. This week, napaka-independent mo this week. May mga sitwasyon na maaring aaralin mo, magre-research ka, o may mga sitwasyon na you think to embody yung mga lesson na natututunan mo from the past. Yan. Andun din yung sitwasyon na may mga iisipin ka, aaralin, iisipin. Also confident, ang nakikita ko rin sa'yo dito. Baka magre-research ka, o may pag-aaralan ka. Ganun sa nakita ko dito sa'yo. Also communication, no? Parang may tao makikipag-communicate sa'yo. Or may aring you're a person na you're in an internet, no, influencer, ganyan, or a person na marami, yung palagi kayong humaharap sa maraming tao. Maring ganun. Kasi ang nakita ko sa iba sa inyo, pwede kayo, kahit na minsan may pagka want to be independent kayo, pwede kayo sa communication. Baka ang trabaho mo is about communication, networking, YouTube, kung ano man yan, or maraming tao. Yung place mo. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano pong ibig nyo sabihin? Okay, parating sa'yo. Okay, sa nakikita ko dito, merong isang bagay sa buhay mo o sitwasyon sa buhay mo na pwedeng magtapos. Sa nakikita ko dito. Yes. May magtatapos, or yung situation mo, you're thinking to end o ayusin yung bagay na yun. Sa nakikita ko dito. Kasi well, the is of na rin. May mga sitwasyon ka na magkakaroon ka ng mga multiple tasking, multiple priorities, ganyan. May mga sitwasyon na i-evaluate mo, may mga sitwasyon na aayusin mo, may mga sitwasyon na may panimula, no? Ibig sabihin, kung may mag-i-end o i-end mo na situation, may sisimulan ka naman. Maaring bagong trabaho, o maaring halimbawa, meron isang sitwasyon in the past na hindi naging maganda, and this time magiging maganda na siya. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na kailangan mo daw maging patient, kasi nandito na rin si Magician, no?
sa nakikita ko dito. Sabihin, try to take it action and kailangan mo na be creative dun sa bagay na yon na gusto mong umpisahan o uumpisahan mo this time sa nakikita ko. Tingnan ko nga, hugutin ko to. Ano po pwede ko malaman kay ano? Dalawa ba anak mo? Ay, devil, oh. Devil, ba't nandito ka? Four and 4. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, parang may taong nag-iisip sa'yo, no? Dito ng hindi maganda. O maaring ikaw ito ha, you thinking sa isang ending ng isang tao o isang sitwasyon. Sa iba sa inyo, may taong nag-iisip sa'yo ng masama. Ibig sabihin, gusto niya ganito ka. O gusto niya mawala ka, mamatay ka. Palagi ko, sa'yo ko ata palagi nakukuha yon o kay Scorpio. Parang ganun yung nakukuha kong ano. Dalawang zodiac sa inyo nakukuha ko palaging ganito eh. Yun, may taong nag-iisip sa'yo nito. Or ikaw, you thinking na sa isang tao na baka ganito, baka ganyan, baka ganoon. No, sa nakita ko dito. And then parating din sa'yo, may taong makikipag-usap sa'yo or magkakaroon ka ng communication sa isang tao or makaka-receive ka ng text or message sa isang tao na maaaring ika-disappointment o dissatisfaction. Ang nakita ko dito, yun ang nakikita ko. Or maari naman itong tao na to, nagkaroon ka na ng dissatisfaction sa kanya o nagkaroon na ng hindi maganda dito sa relationship na to o sa sitwasyon na to, maaring this time is makapag-usap sa'yo para magkaroon ng pagsasaayos. Yun. Kumbaga, magkakaroon na ng ending dun sa part na yun. May pag-end. Ako nakikita dito. May tao ditong makasarili at sakim. Sarili niya lang yung isip niya. Or maybe sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon ka na hinihintay. Naghihintay ka ng sign o may mga hinihintay ka na gustong maayos, you feeling stuck, andito yung sitwasyon na maaring nagkakaroon, there's a blockage. Ako nakikita sa'yo sa mga gusto mong gawin na goal this time sa nakikita ko dito. Yun. Kumbaga may isang sitwasyon sa buhay mo na excited ka na maaring either kailangan mo siyang ayusin para maumpisahan yon o mangyari yon or kailangan mo kumilos dito. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, you have an idea or there's an opportunity. Ako nakikita dito, pero ang nangyayari doon is more on stuck yung bagay na yon. Palagi ko ata nakikita sa ito, more on stuck siya, siguro may mga inaayos ka pa o may mga inuuna ka pa bago mangyari yung bagay na yun. So nakita ko ito. Sa ngayon kasi, if this is a travel or any goal o adventures or you want to jump to your fashion na gusto mo umpisahan o gusto mo mangyari sa buhay mo, siguro maaring related to a money or maaring sa ngayon hindi pa talaga yung pwedeng mangyari. Maaring may mga dapat pang unahin o may mga dapat pang aksyonan, yun ang nakikita ko. Pero it happened naman kasi nakita ko na si Ace of Pentacle. Mangyayari siya, ibig sabihin. Hindi pa siya ngayon, pero magaganap siya. Kailangan lang din ng patient. Siguro may mga dapat o may mga kailangan pang ayusin o may mga kailangan pang gawin.
Ano dapat iwasan ni Capricorn? May dapat ba siyang iwasan this week? Ano ba yan? Sana this week, walang maganap sa inyo na na magkaroon ng mga rejection, ganyan. Sana wag naman. Magkaroon ng mga dissatisfaction. Iba dito may hinihintay kayo. Are you waiting for something or waiting for a sign? Ay, ganyan. Okay, iwasan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt sa mga uumpisahan mo o sa mga itatapusin mo na bagay. O sa mga manifestation mo, iwasan mo yun, no? Yung hindi ka makapag-move on or hindi mo gawin o actionan yung bagay na yun. Iwasan mo rin yung ma-manipulate ka ng mga sitwasyon na magaganap o mangyari sa iyo. Halimbawa, may taong nagsalita na hindi maganda sa iyo. Ma-manipulate ka na o may mga nadinig ka, ma-manipulate ka doon. Yun. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung maging masyadong emotional o yung sitwasyon na hindi ka mag-continue sa iyong direction to find your goal. Yun. Kailangan you need to continue lang. Tsaka sinasabi rin dito, kung kinakailangan na magsalita ka, give your, opinion kung maaari, o may mga gusto kang sabihin mo. Yun. Yun ang sabi dito. And then also, may nakikita ko dito na tao, siguro sa iba sa inyo, may mga point o part kayo ng buhay nyo, nanililing lang nyo yung sarili nyo. Kasi diba sabi ko sa iyo kanina, na parang nando ka sa sitwasyon mo na malungkot ka inside, pero outside, diba, pinapakita mo na okay ka. Iwasan mo yun. Siyempre, you need to keep fighting. Kahit na anong nangyayaring battle or kung mga deep wound na nararanasan mo this time, keep fighting lang. You are the survivor, Capricorn, kung ano mga pinagdadaanan mo. And then, wag mong linglangin yung sarili mo. Siyempre, wag ka lang mag-manifest. You need to take it action din. Kasi to and be creative to start. Sabi ko nga sa'yo, continue ka lang hanggang sa makuha mo yung goal na yun sa nakikita ko o kung ano may yung goal na gusto mong mangyari. Try to cooperate, try to learn, try to grow, try to deal para kung magawag ka lang magsarili sa sarili mo, ganyan. Kung kinakailangan na may kausapin ka para matupad mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo or maka-relax ka in your part, kung may mga pagdadaanan ka ng mga deep wound or battle sa buhay mo, try to deal or try to share your goal sa ibang tao, yung feelings mo, sa mga trusted person lang naman, di ba? Yun. Para hindi ka rin ma-manipulate ng sitwasyon dito. Ingat ka, no, sa mga taong manglilinglang sa'yo. Or, kasi manakita ko dito na lilinglangin ka raw. May taong lilinglangin ka, may panglilinglang, may manipulative. May tao dito na maaring ginagawa niya ang lahat or gagawin niya yung lahat, pero hindi yun totoo. Panglilinglang. Love. Love is sa lahat, ha. Yun lang. Kamusta ang love ni Capricorn? Ang dami mong 9, no? Okay, when it comes to a love, andito ka naman sa sitwasyon na ginagawa mo yung side mo. Kung magka-relasyon kayo nito, or magkahiwalay man kayo, para sa sarili mo kasi you're doing your best or you're doing your effort
when it comes to a relationship sa nakita ko dito. Yun nga lang, minsan lang siguro may mga napapansin sa'yo yung karelasyon mo na maaring they thinking of you na napaka cold person mo or a person na parang you're giving your love and support naman sa nakikita ko dito. Handun din yung sinasabi siguro dito na paring dahil sa pagiging cold person mo, pinag-iisipan ka niya na may iba ka. O no? Sa nakikita ko dito. Or iniisip nila na kaibigan mo lang sila. Sa iba sa inyo ha. Sa iba sa inyo. And then when it comes to a love, you're a person na napaka-very independent mo. Gusto mo gagawin mo yung gusto mo, pero bibigay ka rin naman ng effort sa mga goals mo, sa relationship. Para sa'yo, binibigay mo yung goal mo sa kanila, o yung effort mo sa kanila. Pero siguro, sa kanila, iniisip nila na may konti ka lang naman na cold, na mysterious person. Siguro, iniisip nila ganun ka, no? Kasi maaring hindi mo na ipaparamdam sa kanila o hindi ka talaga nag-express ng iyong love. Ganyan. Maaring ganun sa napapansin nila. Sa nakita ko dito. Kasi tignan mo, wala siyang cups, diba? Kumbaga, ka lang, salita. Puro salita ka lang. Ganun. Pero hindi naman yung care mo. Hindi naman yung support mo. Binibigyan mo. Kung kayo nagkahiwalay itong taon na to, maaring tingin na lang niya sa'yo is a friend Or tingin niya talaga sa'yo is a friend. Yun ang nakikita ko dito. Pero naisip ka pa nito, or vice versa tayo naisip ka pa nito. Nandito yung sitwasyon na kung kayo sa kahiwalay nito, maaring itong taon na to is nagkakaroon siya ng panghihinayang or ikaw ito Yun. Andun pa rin yung maaring mag-text to sa'yo, or nandito sa sitwasyon na maaring ipinagtatanong-tanong ka niya sa iyong mga kakilala, o sa kaibigan mo, o sa same friend niyo, maaring ganun. Or maaring makareceive ka sa kanya ng text. Andito yung lungkot. Sa nakikita ko dito, parang nag-iisip siya na want to develop itong relationship na to. Kamusta po ang money ni Capricorn this week? May nakikita ba ako dito? Ang dami mong 9, tsaka 8. Tatlo na yung 8 na nakita ko sa'yo. Tapos yung 9 mo, tatlo din. Kanina yung nakita ko dito. Ano po to? Bakit ganito ang pera niya? Okay, when it comes to your money, nasi-zero balance ka, no? Kumbaga, andito yung sitwasyon na, siguro, pag nakasahod ka na, biglang lumalakpas lang. Parang, nakasahod ba ako? Di ba ngayon yung sahod ko? Bakit parang naubos agad lahat? Kumbaga, na-zero ka, no? Kumbaga, minsan na-empty ka kasi tumatapon yung pera mo dito. Sa nakita ko, dumadating naman yung overflow, pero tumatapon siya. Kaya minsan, nakikita ko dito is magulo. Kumbaga, siguro inaasahan mo lang yung sahod mo, no? Sa iba sa inyo. Andun yung pag-worry, kumbaga, siguro may mga binabayaran ka pa, no? O may mga talagang pinagkakagastusan ka kasi nandito ka sa point na to. Sa nakita ko dito. Try to start a new beginning. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo umpisahan na o umpisahang muli. Ganyan. O kung kinakailangang mag-alkansya ka, magbangko ka. O kaya kahit yung di ba yung uso ngayon sa Pilipinas o sa ewan ko lang sa ibang bansa kung ginagawa yun. Yung parang, yung naguhulog sila ng mga papel-papel, tapos o kaya yung coin, may isa silang malaking lalagyan, nilalagyan nila. Yung ipon, parang ipon budget, diba? For 2 years, for 1 year, mga ganon. Try nyo mag-ganon. Kasi kung lang naman yung, halimbawa, yung mga natitira nyo, ganyan, na coin. Sa Japan kasi, uso yun
Yung kapag may natitirang mga coin sa bulsa, kasi syempre mabibigat yung coin, di ba? Nilalagay ng mga ano yun, ng mga Japanese sa isang lalagyan. Ganun nakita ko. Nagawa ko na rin yun. Kasi sa mga store dito sa Don Quixote, maraming ganun. May isa pa nga libro siya. Tapos yung Gohak Kendama, ididikit mo dun. Parang photo album. Parang bubuin mo yun yung nakaharap. Ganun, may ganun dun. Pero kung hindi kayo lucky sa ganun, wag nyo na lang ano yun na. Wag kayo mag-ganun. Kung nag-ganun na kayo pero hindi kayo lucky, ibig sabihin, hindi yun yung part na yun na pwede kayo maging lucky. Maaring bangko, ganyan. Ganun. Sa pera mo, medyo pagdating, nawawala agad. Try mong mag-another thinking kung ano-ano. Kung may ginawa ka na in the past na pag-iipon, umpisa mo uli. Ganyan. O mag-umpisa ka na. Magtabi-tabi ka. Any opportunity. May tao dito mag-ingat ka may tao dito na makikilala mo, bagong tao. Bagong tao to. Maaring bagong karelasyon o bagong makakasalamuha. Siya yung tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi siya pwedeng asahan. Mag-ingat ka. May tao na bitter o may tao na ayaw magparaya. Ano po mangyayari? May mga hinihintay ka, o may mga hinihiling ka talaga dito. Ano po mangyayari, universe? Ayaw pakita. Ano pong kabiguan. Galileo. Kinuha ko pa, wala din pala. Okay, ibig sabihin, mayroon kang hinihiling o mayroon kang wini-wish, ganun din yun. Na may mga hinihintay ka, na situation na paaring iniisip mo siya every night. Pero nakita ko dito kung ano yung hinihintay mo na resulta o ano yung ini-invest mo or ano yung ginagawa mo hard work and effort. Sa nakita ko dito, hindi mo pa siya ganun hindi ko pa nakikita na matatanggap mo siya. Maaring ma-delay pa ito sa nakikita ko dito. Maaring may mga sitwasyon na kailangan pa siyang ayusin, i-work out. May mga sitwasyon pa na maaring kulang ka sa pera o may mga kailangan ng budget o may mga dapat ka munang unahin bago yung point o part na yon o bago yung sitwasyon na yon sa nakikita ko ito. Pero kailangan mo na daw ng lakas ng loob kasi maaring hindi iyon yung para sa iyo. Maaring may parating talaga na para sa iyo. Maaring kung ano man itong hinihintay mo na resulta o hinihintay mo na reward or yung may binibigyan ka ng effort and hard work. Maaring kung ito is related to papeles, documents, or any situation or love life man siya, itong sitwasyon na to is hindi to para sa'yo sa ngayon. Yun ang sinasabi. Ibig sabihin, may darating na dapat sa'yo. Ito ngayon hindi yan sa'yo. Kapag hindi uukol, hindi bubukol. And then also, sabi din dito, there's an unexpected of lower emotion na magaganap ang mangyari siguro within 3 days, 3 weeks, 3 months, or nangyari na o mangyari pa lang. Sa nakikita ko dito, may konting pagbabago sa buhay mo, may konting pagbabago o may konting dapat mong baguhin. Lalo sa mga rules, pagpapasya, or pagka-clarity ng mga bagay o sitwasyon. You need to be patient. Pag-isipan mo maigi kung ano mga dapat mong baguhin, mga dapat mong hatulan, o mga dapat mong desisyonan this time. Sa nakita ko dito. May tao dito na nagkaroon ng separation, may taong nag-iisip. Pinag-uusapan ka actually Capricorn. May taong mga pinag-uusapan ka. There's a sorrow, lungkot, loneliness. May makaramdam ka ng hindi ng pagkalito sa iba sa inyo.
o malilito ka sa mga gusto mong gawin this time o desisyonan this time. Maaring magkaroon ng conflict o hindi pagkakaintindihan, malaki man o maliit yan, no? Sa nakita ko dito. Maaring sa boss mo, sa asawa mo, sa magulang mo. Yun ang nakita ko dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na tahimik ka pero nasasaktan ka nga. Nagpapakatatag ka pero hindi. Sana there's no loss, no? Sana wala. Sana walang ganun. Advice, universe. Sana walang ganun. Alam pa naman kayo, ano ba yun? Masyado kayong, pag nagsalita na ako ng ganun, ay naku, ano ba yan? Kaya minsan tuloy umiiwas ako. Alam mo yun, yung kahit na general, kahit nagsabihin mo nating general ito pati ako napapaiwas. Alam mo yun, parang ayaw nyo ng warning. Wala kayo sa buhay nyo. Okay, advice. Try to make it balance lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo na pagdating sa money. Lalo na pagdating sa pakikitungo, also sa pamilya mo, or sa karelasyon mo, or sa mga kasamahan mo sa trabaho. Sinasabi dito na try to think sa future, alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng pagpapahalaga. Huwag ka masyadong emotional, and then also, yun, try to support each other, sa nakita ko dito. Yung pamilya mo, alam ko naman na binibigay mo yun. Alam ko na binibigay mo, pero siguro, baka kasi iba sa inyo, mas napofocus kayo sa work nyo, sa nakikita ko dito. Sana wag naman. Sana wag naman ganun. Sana magkaroon ka ng balanse, no, sa nakita ko dito. Balancing relationship sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Maaring may handito yung pagbibigay ng suporta o pagbibigay ng tulong sa iyong pamilya o sa iyong mga kasama sa trabaho. May pagtutulungan ako nakikita sa iyo. Pero ka ba sinusuportahan? Matanda. May matanda ako nakikita. May matanda ako nakikita, maaring relatives mo siya o magulang mo siya. Handa yung pagsuporta o inaalagaan mo siya. Parang ganun. O binibigyan mo siya ng tulong o pera. Yun ang nakikita ko dito. May pagbibigay o paglalabas ng pera. Ako nakita. Sana wala kang trabaho. Ay, wala kang trabaho. Wala kang problema sa work mo, no? Sa nakita ko dito. Caring ka naman sa nakikita ko dito. Caring ka, kaso, yung iba sa inyo may pagka-sensitive, no? Sa nakita ko dito. O handito yung pagiging sensitive nyo na tao. Naku, talaga to. Ingat kayo, no? Kung sino yung mga nagda-drive o nagmamaneho dyan. Kahit na bisikleta man yan, motor man yan, kung ano man yung minamaneho nyo, ingat kayo, no? Sa nakita ko dito. Kasi, expected and unexpected. Hindi kayo lahat to, pero maaring ikaw o malapit sa puso mo or may makareceive ka lang ng information, di ba? Pero expect and expect, there's something happen na sana walang mangyaring accident. Sana lang, gas-gas. Di ba? Yun. Mag-save daw kayo ng money, ha? May mga problem, ha? Okay. Pero may 10 of cups ka. This summer, ang nakikita ko sa iyo, may mga wish come true na pwede mong makamit, or you're thinking or illusioning something about siguro travel or illusioning na ma-achieve mo yung mga wish come true mo sa nakita ko dito. Pero sa ngayon, hindi pa siya, no? Sa nakita ko dito. Siguro by October, sa nakita ko dito, ganyan, by October siguro, by October, there's something happen sa buhay mo na maganda. August, hindi ko pa nakikita eh. By October, meron. Magiging maganda yung
siguro magiging maganda na yung takbo ng buhay mo. Sana lahat kayo. Arigatou naman, God bless.